Ang topic kasi natin ngayon is yung ano, the right journey in life. Alam niyo ba yung journey in life? The journey in life? Ibig sabihin yung tamang lakbay ng buhay mo. Tama. At, sorry yun nga, magkasama kami doon kasi paras kami 1728 na yun. Ano ko, alam mo, nakatay in life. Ito yung sinasabi na yun. Yung nasa tamang direksyon yung buhay mo sa paglalakbay ng buhay. Kasi meron iba na diretso, biglang merong magbumulong na, oh, sama ko muna sa amin, magsaya. Anong nakaraan? May ikaw na? Vinny? Oo. Ikaw kuya? Ay, ako, sige, closing na lang ako mag-open. Let us pray. Praise you, Father God in heaven. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami minagtipon-tipon, Panginoon. Ibang aming pagbulayan, Lord God, dahil mo pagkisalita, Panginoon, na aming gamit sa araw-araw ng pamumuhay, Panginoon. Panginoon, naway gabahin niyo pong bawat isa, Lord God. Naway ginawa ng Banal na Espiritu, Lord God, ang aming pinagkasipan, Lord God. Ipang lubusin namin maunawaan ang mga salitang inyong pinitawan, Lord God. Muli, Panginoon, sa mga kasamahan po namin na wala sa dakong ito, Panginoon, ingatan niyo po sila. Naway ilayo niyo po sila sa anong sakuna, anong salita, Lord God, Panginoon. Muli, Panginoon, pangunahan po kami sa oras at Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang topic natin yung the right journey in life. Ang ano natin, ang verse Genesis 12:1-3 ako na magbabasa. Genesis 1:12. Ipupunta pa kayo ni ano? Him? Genesis 12:1. Tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Araramihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa sa akin ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kumbaga, ang laki ng inaatang kay kay Abram. Laki ng inaatang sa kanya. Kumbaga, si Abram kasi alam mo, di ba, dito siya nag-aanak. Hindi na Sarah, hindi na nag-aanak niya. Parang 100 years old. Mga ganyan. Naanak sila. Kumbaga, sa kabila ng late na siya nag-aanak, kumbaga mas hinigitan pa kumbaga yung inatang sa kanya ni God, may kaakibat na pagpapala. Lahat ng angkan niya is pagpapalain, magiging hari sila ng lahat ng bansa, di ba? Diba sabi nga, tapos, ang sa kanya nga, kunyari ikaw, meron kang nasa tamang direction ka, ikaw yung magbibigay ng soul, ikaw yung gagawin ng vision, loving God, loving people, yan. Kumbaga nasa tamang direction ka, tawag dito, paparusahan niya. Kaya katulad na sinabi sa kanya, di ba? No? Sabi sa kanya, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Kunyari ako, sumunod kayo sa akin, nasa tamang direksyon tayo. Kung ano yung pagpapala sa akin is pagpapalain kayo. Ang sa iyo'y sumumpa, isusumpahin ko rin. Kumbaga yung mag-down sa'yo, manira sa'yo, na huwag na naman yan. Kung ano yung sinasabi niya. Kumbaga, paparusahan ni God yun. Diba? Sabi nga dito. Kumbaga, tayo bilang isang tao, kung alam natin na nasa right journey tayo, hindi tayo makakaramdam ng inggit. Yan. Never natin i-confer sa iba yung buhay natin. Kasi totoo naman yun eh. Kapag ikaw kasi may Christ at nasa tamang daan ka, hindi ka makakaramdam ng inggit, yung i-confer mo yung sarili mo sa iba. Kasi normally, natural yan eh, sa mga tao. Kapag walang God yung isang tao, ano yun eh, may inggitin. Inggit, kalaban ng tao talaga inggit. Diyan din nagmumulang kasalanan sa inggit. Kunyari, yung isang barkada mo may gadget. Bakit siya meron? Bakit ako wala? Bakit yung pamilya nila? Ang saya, bakit sa akin hindi? Diba? Ayan yung sinasabing hindi ka nakapokus sa right journey mo. Yung kumbaga, kahit nagsisimba ka na linggo-linggo, kung wala ka naman sa tamang direksyon ng buhay mo,
useless yan. Nandun yung inggit, nandun yung kasalanan. Diba? Sabi nga, at wala ka ding oras para gumawa ng, pag nasa right journey ka, wala kang oras para gumawa ng kwento sa kapwa mo. Para lang umangat ka, kasi kung nasa right journey ka, hindi mo magagawa yung mga bagay mo. Bagkus, matutuwa ka pa sa ikakatagumpay ng kapwa. Kasi pag nasa right journey ka, sabi nga, dapat maging masaya ka sa natatamasa at tagumpay ng kapwa mo. Hindi ka dapat mainggit, hindi mo siya dapat siraan. Bagkus, maging masaya ka pa sa kanya. Diba? Ibig sabihin din kasi, pag nasa right journey ka kasi, ibig sabihin natin lubos, si God lang ang iibigin natin ng lubos. Diba sabi nga, loving God, loving people. Diba? Kasi una dapat lahat, si God lagi yung unang minamahal. Sumunod yung kapwa. Kasi nga sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, di ba? Yan, di ba? Sabi dito, ibigin natin ang lubos siya at lagi nating unahin sa buhay natin. Pangalawa, ang ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang iba kasi inuuna ang material na bagay. Totoo naman yan, di ba? Kunyari, may gawain, may simbahan, o kaya may cell group. Minsan, di ka atin kasi nga, may gagawin kayo ng barkada mo, maglalaro kayo. Kasi natawag na, ano tawag doon? Yung Pogs Money, yun, di ba? Diba, minsan yun, natural nila kasi, pag wala ka kasi sa right journey, nakukuha ka nila. Nakukuha ka nila, kahit yung nag-cell group tayo, although ito, nakikinig ka, diba, nag-cell group tayo. Although nakikinig ka, pero yung isip mo, wala doon sa pinag-uunyari, naaagaw ka ng kalaban at kung ano-ano yung gagawin mo. Hindi kung lupo ka minsan, tatawa ka, diba? Tapos, kumbaga, paglabas mo dito, pagtapos natin mag-cell group, dahil wala ka sa right journey, wala ka sa direksyon, paglabas mo dyan, wala ka rin natutunan, totoo yan, wala rin natutunan, tapos pag-isip ka nga, ang nasa isip mo kasi habang nag-cell group ka, nakapokus ka, maglalaro pala kami namin ng Pogs Money. Pero kaya ako hindi napuhunan. Ha? Kumbaga, gagala pala kami, mag-basketball pala kami. Diba? Kumbaga hindi ka nakapokus sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Ito. Yung iba, ito nga, yung iba nga, sub-sub pa sa trabaho. Yung katulad ng mga gahanap buhay. Sub-sub sa trabaho, overtime ng overtime, pero kinukulang pa rin sila. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang sa tamang right of journey at hindi nila inuunan sila. Kahit anong sub-sub mo sa trabaho, pag wala kang Panginoon at hindi mo siya inuunan, hindi ka puro problema pa rin, kukulangin ka pa rin. Hindi katulad ng pag inuna mo si God, at nasa tamang oras ka ng paghahanap buhay mo, i-bless ka niya. Kasi yung pagsunod talaga sa Panginoon, may kaakibat yan na pagpapala. Nag-blessing yan. Yung nga sabi nga, kung tayo ay nasa right journey, at nagpapatuloy sa discipleship, gagawin ng soul, si God mismo ang gagawa ng way para umangat sa atin dahil tayo ay namumuhay ng naayon sa right purpose at vision na nagmumula kay God, hindi sa ating kakayahan. Tandaan nyo ha, ma-asenso tayo at nagkakaroon tayo ng mga pagpapala, hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil kay God. Diba? Ang tanong sa journey ng iyong buhay, sa kasalukuyan, ikaw ba ay nasa right purpose of living? Kung iba, ito ulitin ko. Sa journey ng iyong buhay, sa kasalukuyan ngayon, ikaw ba ay nasa tamang purpose ng buhay kung paano kumain? Ikaw yan. Ano yung journey mo? Journey, yung Tinatahak mong landas. Ano kaya? tinatahak ng buhay mo. Sa lakbay ng buhay mo, ano? Ito muna kuya. Ito muna kuya. Okay. Ano yung tanong? Sa journey ng iyong buhay, sa kasalukuyan, ngayon ikaw ba ay nasa right purpose of living? Ikaw ba ay nasa tamang bumuhay? Siguro ngayon, alam ko, paunti-unti akong napupunta doon kasi tulad niyan, na lagi kong binibigyan ng time yung pag-cell group. Yan, tapos
natututo akong magbasa ng Biblia at naiiwasan ko lahat ng mga bagay na masasama. Tapos yun nga, yung mga bagay na mali naiiwasan ko na dahil sa pagsisell group at pag-Bible study. Yung tama naman sinabi ni Kuya Johan. Yung cell group kasi, basta lahat ng gawain para sa Diyos, isang right way yan, ang journey. Nasa tamang daan. Pero hindi lang dapat mamili ka ng gagawin mo. Kumbaga, nag-cell group naman ako eh. Nagsimbahin naman ako. Hindi na ako mag-prayer ng morning, hindi na ako mag-prayer ng evening, hindi na ako mag-prayer. Hindi na ako magta-tithes, hindi na ako magaganto. Kumbaga, pag nasa right journey ka kasi, hindi dapat limitado yung ginagawa mo sa Panginoon. Siya nga eh, yung pag-ibig niya nga sa atin, walang limitasyon eh. Yung pagpapala nga, wala rin limitasyon eh, basta sumunod ka lang kay God. Tapos tayo, magkakaroon tayo ng limitasyon para sa kanya. Diba parang ang unfair natin, siya nga, hindi unfair sa atin si God eh. Kumbaga, hindi nga tayo karapat dapat na bigyan ng kaloob eh. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, bibigyan niya tayo ng kaloob kasi sumunod lang tayo sa kanya. Libreng kaloob. Diba? Nga kuya? Akin po yung... Ano mo ulit? Sa journey ng iyong buhay, sa kasalukuyan, ikaw ba ay nasa tamang purpose of living? Nasa tamang pamumuhay ka ba? Opo, kasi hindi na ako naiinggit. Kumbaga hindi na ako naiinggit na umangat yung mga kaibigan ko. Umangat sila. At saka ano po, kumbaga yung dating mga hindi ko nagagawa ko na ngayon. Kumbaga, at saka pagsiselfie. Tama yun. Tama sabi ni Kuya Kenneth. Kasi mag-cell group, tsaka yun. Naiwasan mo na kasi ibang bagay. Pero hindi lang dapat yan yung gagawin mo sa Panginoon. Hindi lang cell group at church. Hindi dapat. Dapat yan. Nagpe-prayer ka rin. Dapat prayer kasi tatandaan nyo, yung prayer kasi next week maganda yung topic natin yung prayer. Kung gaano ka-powerful yung prayer. Diba? Basta pag ikaw nasa tamang, pag nasa right spot ka, pag nasa right journey ka, dapat wala kang iniliban na dapat mong gawin para sa Panginoon. Dapat lahat yan gagawin mo para sa Kanya. Una-una kasi para sa Kanya naman yun, hindi naman para sa pansarili natin eh. Bukod doon, pag ayan ay ginawa mo, siksik, diglig at umakaw na pagpapala, ibubusin ng Panginoon. Sabi nga, di ba, tabi nga dati, naandyan na sa unulan mo eh, nakasaklob na sa yung pagpapala eh, inaantayin na lang na kumilos ka eh. Diba? Kaya yung iba sabihin, bakit kaya kami walang ganito? Ano ka bibigyan ng ganyan, ay tamad ka. Hindi ka nga gumagawa sa Panginoon. Diba? Bakit kaya ang pogi kaya, no? Diba? No, Number 2. Ang number 2 natin is, you live with the right vision. Alam niyo ba yung vision? Vision. Vision. Yan, winning soul and make disciple. Ito, yung ginagawa ko, yung ginagawa nila, kung naging evangelism sila, ganyan. Kumbaga, huwag tayong sinasabi nila, huwag tayong manatiling tagapakinig lang. Ito yung minentor sa amin kanina, dapat, hindi yung sabi nga nung isang nagsalita, bata pa, mga kaidaran ni Gilbert data. Sabi niya, ang natutunan ko po dito is hindi lang po tayo basta nakatungangan. Galaw-galaw, tawanan natin. Galaw-galaw. Hindi pwedeng porkit may alam ka, nakatunga ka. Okay na ako, safe na ako. Hindi yun. Hindi ka safe doon. Dapat doon, isi-share mo, kikilos ka. Kunyari ako, hindi dapat ako nag-i-stick sa kayo lang ng hawak ko, dapat madagdagan pa ako. Kaya lagi ako nag-pray. Nag-pray ako lagi na, sana madagdagan pa. Ganon din kayo, darating yung araw, hindi lang kayo magiging tagapakinig. Although nasasayang kayo, magiging leader din kayo. Dapat nga si Gilbert, masama ko sa evangelism para mas mahasa pa kayo sa pagsasalita. Kasi alam nyo kasi ganito yun. Pag ikaw talaga, is-will mo talaga na maglingkod sa Panginoon, hindi aalis mo yung iyan. Maglalakad ka, mag-share ka, gospel sa kapwa mo, lalo sa pamilya mo. Diba? Sabi nga dito eh, kung ginagawa natin ang right vision, tiyak malapit sa atin ang blessing ni God. Diba? Yung disciple. Tsaka yung pabor, lagi nasa atin. Tignan mo, nasunod ka kay God, malayo ka sa disgrasya. Malayo ka sa kasalanan. Diba? Kasi nandiyan siya kumikilos para sa'yo. Baga,
Susunod ka lang, yung pabor na sa'yo. Kumbaga, napakalaking pabor sa'yo. 1 hour, pero yung ibibigay na kapalit ni God sa'yo nun, hindi lang 1 hour. Kung maghapong pag-iingat pa sa'yo. 24 hours, 24/7 kanyang ingatan. Ikaw yun lang yung ibibigay mo sa kanya sa oras na. Diba? Ang iba kasi okay. Pero kasi kung nasa right vision tayo at nagpapatuloy tayo sa discipleship, nag-win ng soul, si God mismo ang gagawa ng nabanggit ko ito kayong gagawa ng paraan, bubuhos ng pagpapala, umuhay. Ang tanong, paano mo isinasagawa ngayon ang right vision na ibinigay sa iyo ng God? Paano mo nagagawa? Ikaw, Bertie, kita natanong kanina. Oo. Paano mo nagagawa yung vision? Siguro sa akin kuya yung nasabi na ako na ipag-evangelism is kumbaga bilang pasasalamat na rin sa akin yun. Siguro kasi kung hindi rin ako in-invite or kung di rin ako na-share this, paano na ako, di ba? Is parang kinag-question ko rin yung sarili ko, paano naman yung iba kung di ako gagalaw, di ba? Paano naman yung iba kung hindi sila makakaparinig? And bilang pasasalamat natin sa Panginoon yun, yung pag-aayag ng salita niya. Kasi hindi basta-basta yung pag-aayag ng salita niya. Kumbaga, tumanggap tayo ng biyaya pero hindi natin, yung yung pag-share kasi ng Word of God is parang binibless na rin natin yung kapwa natin at pasasalamat natin sa Panginoon. Sabi sa Awit 145 verse 1, laan ng Diyos ko at hari, ang iayat, hindi ko pipigil, di ko titigilan magpakailanman ang pagpapasalamat. Kumbaga pasasalamat na rin yun para sa binigay ng buhay na walang hanggan. And huwag tayo matakot na mag-share sa mga walang alam or walang relasyon sa Panginoon. Kasi tutulungan naman tayo ng Diyos eh. Sabi rin sa Bible na tutulungan tayo sa pagsasalita na sa mga hintil na katulad natin mga kasalanan. And lagi nating isa puso at isa isip yung katagang yung Bible is para sa mga kasalanan, hindi para sa mga matuloy. Kasi paano naman yung sila na wala silang alam na sa Bible and ikaw na may alam, bakit di mo sila turuan? Kumbaga, yung salita ng Panginoon is karapat dapat sa kanila. Di ba sabi sa 1 Timothy 1 verse 9 to 11? Hindi ka na masyado makakalimutan. Kasi tama yung sinabi ni Benjamin. Pag ikaw talaga nasa journey, kung ginagawa mo talaga yung vision, hindi ka mahihiya. I-share mo talaga yan. Diba ito, basahin ko ha. Mateo 28 verse 19 to 20. Ito yung sabi. Kaya't habang kayo humahayo, gagawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Number 20. Sa lahat ng iniutos ko sa inyo, tandaan ninyo akong laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Di ba? Pag ikaw nga ginagawa mo ang right vision, lahat ng nakapaligid sa iyo, lahat ng kakilala mo, kapwa mo, higit yung pamilya mo, sisharean mo yan, gagawin mo kung ano yung tututunan mo, babahagi mo sa akin. Hindi ka dapat maging makasarili. Kaya nga sabi nung ulitin ko yung sinabi kanina, hindi tayo, porkit may alam tayo, hindi dapat tayo nakatunganga. Galaw. Diba? Ako kasi, ang sinagot yung adong, ganito eh. Kumbaga, ang natutunan ko kasi, hindi lang dapat ako, sinabi nga po, hindi lang dapat ako naka-stack up, dapat kumikilos ako, dapat maging halimbawa ako sa mga hawak. Kumbaga, sisikapin ko maging 12 members yung ministero ko, tapos para at the same time, maging inspirasyon ako ng mga hinahawakan ko. Si Kuya Royton, dapat ganito rin. Kumbaga, gusto ko maging halimbawa sa inyo, na kahit anong hirap, anong difficulties ng mga oras, nagpapatuloy pa rin ako. Hindi ako bumibitaw, hindi ako sumusuko. Dumating nga sa time na, si Kuya Joe na nga lang yung member ko dumating nga sa time na siya kasi nagbitawan yung iba Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero patuloy ko silang pinag-pray, pray. Kasi sabi nga, prayer is power. Diba? Ito Kuya, nagulo na Hindi ko yan ano yung yan Kuya? Sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, paano mo nagagawa ang right vision? Paano mo na sinasagawa ang right vision na ibinigay sa iyo ng Diyos?
ano kuya, yung paggamit sa inyo kuya para turuan kami. Kung wala namang kapag hindi kumbaga ginamit si Kuya Jor para yayain kami dito, tapos ano ba yan? Ginagawa ng vision. Yung pag-uwi ng soul and make disciple. Winning soul and make disciple. Pagsisimba po sa kapag niyayaya po. Tapos nagmo-morning prayer sa umaga po, tapos nag-evening prayer naman po, hindi na nakapag-send ng picture kasi wala pong magamit tuwing gabi kasi bihira lang po kapag umuwi si Papa. Tapos nagagamit sa akin po sa vision po Hanapin natin yung makikita natin. Ming, baka nasa ito. Putulin ko na. Sa vision kasi, ang vision kasi, ibig sabihin ng vision kasi, ito yung mag-uwing ka na soul. Magyayakad ka, mag-sharean ka, i-share mo sa kapwa mo yung nalalang mga Bible verses, kukuhanin mo sila, ibibigay mo sila sa Panginoon. Tapos, magiging katulad rin natin sila as disciple. Okay na. Paano mo ginagawa ang vision na binigay sila ng Diyos? Paano ka nag-uwi ng soul? Siguro, kuya. Alam niyo kasi mga kuya, ayun ang pinakamahalaga kasi sa lahat ng bagay. Yung mag-uwi ka ng soul. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo basta lahat nakapakinig lang. Pagkatapos makinig, paglabas, wala na. Yan. Dapat dyan talaga. Kung nasa right journey ka, kung namumuhay ka sa right purpose of living, kung ginagawa mo talaga yung right vision, nag-receive ka ng soul. Lalo-lalo na yung pamilya mo. Dapat sinisave. Sinashare mo yun ng word of God. Hindi yan pwedeng ikaw lang yung nakakaano. Ikaw kuya? Yeah. Para sa akin, yung vision is hindi ko man alam pa yung mga ibang about sa Bible, nagsishare ako, nag-i-invite. Inaakay ko sila mag-cell group pag gusto nila. Ayun, tapos willing ako lagi mag-follow up sa kanila na umattend ng cell group. Yung kay Jorna, yan yung tawag na winning soul. Kasi naakay na kayo. Masaya. Yan. Yung mga kaibigan nyo, tara. Baga, sama nyo kami. Soul yan. Yan kasi tinawag na winning soul. Yung kaibigan mo, kaysa maglaro kayo, sama ka sa amin. Oo, self-group tayo. Diba yung sinasabi ng balance life? May oras ka sa barkada mo, may oras ka sa pamilya mo, may oras ka sa pag-aaral, may oras ka sa paglalaro. Siyempre dapat, hindi mawawala yung oras mo kayo. Sabi nga, sa pag-aaral nga kung po ka sa pag-aaral, tingin mo ba makakapasa ka nang wala kang Panginoon? Hindi. Kasi yung katalinuhan na mapupunta sa'yo is kay God manggagaling mo. Mag-pray ka, Lord, tulungan niyo po ako, bless niyo po naman ako, nagbigyan ako sa pagkakalaman para sa aking pag-aaral, i-bless ka niya. Bibigyan ka niya ng kataraman at katulungan. Magiging matalino ka, magkakaroon ka ng sapat na kakayahan sa pag-aaral. Pero kung wala kang prayer, hindi ka nag-prayer sa kanya, at sarili mo lang, matalino naman ako, ganyan. Kung gusto mong makamit, hindi mo yan makakamit. Next topic, pangatlo tayo. You live the right focus. Ano yung focus? Focus, ibig sabihin na nakapokus ka lang sa gawain ng focus ka sa ginagawa mo, focus ka sa disciple, focus ka sa leader, kumbaga nakapokus ka kay God. Hindi ka pwedeng nakapokus ka sa ibang ginagawa, ibang bagay, hindi ka pwedeng nakapokus ka sa mundo. Dapat doon, kay God ka lang nakapokus. Diba? Pag sinabing focus, ito yung nakapokus ka sa mga gawain. Dapat nakapokus tayo sa vision
Kasi sakop nito yung focus eh. Nakapokus ka sa right purpose of living. Purpose of living kasi, ayan yung ano, yung tawag dito, purpose, loving and loving people. Nakapokus ka sa vision, winning soul and make disciple. Yan. Dapat nakapokus tayo sa vision, winning soul and make disciple, pero yung taong wala sa focus, ayan yung mga pabago-bago yung isip. Yung hindi nakapokus, diba? Sabi, mag-cell group ba? Susunod na ako mag-cell group. Susunod na ako mag-church. Ayan. Ayan yung mga hindi nakapokus sa right journey of living. Kasi pabago-bago yung isip. Pabago-bago yung isip. At hirap magdesisyon at puro negatibo ang nangunguna sa kanila. Yung mga araw na magpapadisciple, hindi ng morning prayer at evening prayer at iba pang mga gawain para sa Panginoon, ayan yung mga taong wala sa focus. Yung taong wala sa focus, yan yung mga nakikinig sa mga sabi-sabi ng kapwa. Baga, wala ka sa right journey of focus, of living ng purpose of action. Nabulungan ka ng kaibigan mo, tara, laro na tayo, susunod ka na maganyan. Kasama ka sa kanya. Kasi nga, kahit ano kayo, wala ka sa focus ka eh. Mahilig ka makinig sa barkada mo na wala sa tamang journey of life. Diba? Ito yun, ako. Ang kabataan ngayon, maudyo ka lang ng kaibigan, wala na yan. Maudyo ka lang, bukas sa doon ka na. O, sipain, murahin. Sabi na ano, naninit. Tapos yung nasabi pa na, oh, si ano, ganito, ganyan. Sisiraan yung pamilya. Diba? Kaya walang ibang ginagawa kundi puro sa lungat, sa right purpose and vision. Yan, diba? Ang tanong, sa mensahe ng narinig mo, ikaw ba ay nasa right focus? Ikaw ba ay nasa focus ka? Naka-focus ka ba? Ano po? Bakit po? Ano po? Depende po. Ano depende? Kasi po minsan po na ano po ako, na nadidistract po ako sa mga ano, may nalaan. Tas ano po, hindi po ako, parang may pumapasok po sa isip ko kapag magsasalita po. Kumbaga ano po, para po lumulusog yung kalaban sa akin. Nakontrolin ako na hindi ako makapag-share dito. Tapos, kung ano po, kung kapag naano po, nakapag-focus ako sa akin. Kahit anong lusob ng kalaban, hindi niya ako madala. Kasi nakafocus ako kay God. Yun po, yun lang. Yan, tama sinabi ni Kuya. Pag wala ka talaga sa focus, di ba, nag-share group ng ganito, wala ka sa focus, hindi ka mapakali yan eh. Wala ka sa focus, totoo yan. Kasi nga, ang dami mong iniisip, kumbaga, yung, di ba, ano ka, share group tayo, wala ka sa focus, yung kalaban na atake yan. Papasukin yung isip mo niyan. Ngayon ikaw, hindi ka mapapakali. Gusto kaya ako, ano kaya gagawin namin mamaya? Ano kaya gagawin namin mamaya? Yan, pero pag ikaw nakafocus, lahat ng pinag-uusapan natin, tatatak sa puso at isip. Yan. Diba? Ikaw Kuya Bert, sa mensahe na iyong narinig, ikaw ba ay nasa right focus? Siguro sa akin ko, kasi nasa right focus tayo kasi naka-focus tayo kayo din, hindi sa tao. Kasi hindi naman kahit siguro kahit bata naman mas na pag sigad yung usapan is never magkakamali or never na hindi tama yung pagpo-focus kayo. Kasi minsan may mga tao na hindi sila naka-focus kayo pero gumagawa sila ng vision or yung Vision. Vision tsaka purpose. yun yung purpose. Kasi minsan yung ginagawa nila yun pero hindi sila naka-focus kay God. Kumbaga sa tao sila naka-focus. Kumbaga ginagawa nila, nag-share sila ng about word of God pero hindi sila may God nakatingin. Kumbaga hindi yung Panginoon yung tinataas nila. Minsan nagdaan sila na nalala ko tuloy yung sa bawat church natin. Dapat focus tayo kay God, hindi sa tao. Kasi once na sa tao tayo naka-focus. Once na sa tao tayo naka-focus, is mabilis lang tayo eh. Kumbaga yung pundasyon ng pananampalataya natin pag sa tao tayo naka-focus is sobrang bilis matumba. And naalala ko yung kwento ng isang pastor na yung sa tubig, yung sakap ng tubig. Kasi
ang ano niya yung parang daming sa church niya na daming naninira sa kanya, gano'n. Parang yung magulong church. Pero sabi ng pastor, once na nakapokus ka sa tubig, tapos umikot siya sa, kumbaga umikot siya sa church niya, tapos nakapokus lang siya sa tubig. Hindi natapon yung tubig. Kumbaga, yung pinaka-meaning doon na, once na nakapokus ka sa Panginoon, hindi sa tao, hindi yung mga naninira sa'yo, hindi mo na makikita yun. Kumbaga, focus kay God. Dapat hindi ka nakapokus sa tao. Kasi hindi ka naman nagsisilbi sa kanila. Kumbaga sa Diyos ka nagsisilbi. At hindi naman sila yung nagbibigay sa'yo ng pagpapala. Yung Diyos yung nagbibigay sa'yo ng pagpapala. Kaya dapat yung Diyos yung lapitan mo at dapat sambahin mo. Yun lang. Tama ko kay Gilbert. Ang gandang example kasi nung tubig na yan. Kanya ito, may hawak ng baso ng tubig. Maglalakad ka, posibleng walang matapon yan kung hindi ka nakapokus. Ano yun kunyari si God to. Hindi ka nakapokus sa kanya. Si God mo nasa baso siya, sa tubig siya. Pag hindi ka nakapokus doon, matatapon mo. Unti-unti malalaglag yan. Maaagaw yan yung attention mo. Pero kung ikaw nakapokus siya kay ano pang distraction yung nasa paligid mo, hindi yun maaagaw siya. Hindi yun matatapon. Ang ganda sila. Conclusion. Life is not a waste if we are on the right journey of life. Ito sabi life is not a waste. Ibig sabihin, hindi pag-aaksaya ng panahon at oras pag nasa right journey ka. Yan, di ba? Life. We experience fulfillment and accomplishment for the rest of your life because you are doing God's divine assignment. Sabi pag nasa right journey ka, nasa right purpose of living ka, nagagawa mo yung vision, yung fulfillment mo sa buhay, dadagsayan, yung blessing, siksikilig ka tumaapaw, dahil nga, ginagawa mo, ginagampanan mo, yung gawain na para sa kalooban ng Panginoon. Huling tanong, sa kabuuan ng mensahe, ikaw ba ay ngayon ay nasa right journey o wrong journey? Sa buhay mo ngayon, nasa tamang paglalakbay ka ba o nasa tamang paglalakbay ka? Ikaw ko yun. Hindi ko pa po alam Kasi, minsan nakakalimutan ko na ganun. Hindi ako nakakapagsimba. At saka, di rin ako nakapag-morning prayer. Diyan pumapasok yung focus. Pero kung nakapokus ka, lahat yan magagawa. Maniwala ka sa akin. Kung nakapokus ka kay God, lahat yan magagawa. Walang imposible sa yan. Ikaw? Sa kabuuan ng mensahe, ikaw ba ngayon ay nasa right journey o wrong journey? Paglalakbay ng buhay mo, nasa maling paglalakbay. Ano po? Depende din sa wife. Depende. Paano depende? Kasi kapag ano po kasi ako, kumbaga wala pa akong masyadong kaalaman. Kaya paglabas na, lulusog ka agad yung kalaban. Parang hindi ko siya nakakaya. Kumbaga, hindi ko malakas pa yung niya. Kasi wala pa akong masyadong kaalaman. Parang nakakontrol niyo po ako sa mga tropa ko. Parang, kumbaga, kahapon po, parang kinontrol ako kasi iniinis ko sila. Parang po. Para maging bida ka. Kumbaga parang kinokontrol din mo yung papagawain kami. Ayun yung nasa ko kuya. Tapos yung nagsimba po kami. Nakapokus lang po. Nakikinig ako sa sa salita ng pastor po na kung pag nagkano ka po, may hiniling ka sa po ng malaki. Ano yun? Punta tayo sa prayer. Next week pa yun. Ano po? Wala ka pong focus ka lang po na kumbaga nakapokus ka lang kay God na kahit anong agaw pa sa'yo, kahit ano sabi mo yan, di ka madadaigit.
hindi po tayo matatay kasi nakapokus tayo kay God eh. Yun lang. Nakapokus na kasi talaga. Wala makakaagaw siya. Yung sinasabi mo kanina na hindi pa sapat yung kaalaman mo, mag-focus ka. Mag-focus ka sa purpose, sa vision. Kasi hindi ka naman matututo ng sarili mong kakayanin. Hindi. Pag-pray mo yan, sila na magkakalood. Bibigyan ka niya ng knowledge at wisdom. Tandaan nyo, yung nagsasabi kasi na may alam sila. Nagsasabi may kakaya nila. Kamang tao. Hindi yan. Ano na, tuloy ko na. Sana yung focus nga na sinasabi na. Kasi yung purpose nila, sabi ito, loving God, loving people. Yung vision, minusod ng disciple. Kasunod niyan, yung mag-focus ka sa lahat ng gawa. Nag-ibon din. Diba? Sino mag-closing prayer? Let us pray. Lord, maraming salamat po at napagbulay-bulayan na namin ang salita ng Diyos. At maraming salamat po, Lord, na muli naming nakarinig ng Bible study. Naway gabayan niyo po kami sa aming tinatahak na landas at gabayan niyo po kami lahat at ang mga mahal namin sa buhay. At patuloy niyo po sana kaming gamitin upang maging isang disciple nyo at mas share pa namin sa iba yung salita ni Lord. At gabayan niyo po bawat isa sa amin na sana ilagay namin sa bawat puso't isipan namin ang salita ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At muli tinataas namin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Picture mo na tayo.